Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nagbigay babala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA hinggil sa kumakalat na fake news na class suspension announcement na ginamit ang logo ng ahensya. Ang mga naturang post ay galing sa ilang Facebook pages na may pangalang Walang Pasok Advisory at Philippine Weather System o Pacific State, kung saan mariing itinanggi ng MMDA na ito ay galing sa kanila. Bunso nito ay pinaalala ng ahensya na responsibilidad ng bawat social media users na maging mapanuri at pag-fact-check ng impormasyon. Makaraan namang makarecover ng PCG ng ilang sako ng suspicious object mula sa Taal Lake nitong kamakailan ay nagpapatuloy ang mga divers sa search and retrieval operations kaugnay ng investigasyon sa missing Sabungero case. Narito ang ulat. Nagpapatuloy ang Philippine Coast Guard o PCG Technical Wreck Divers sa search and retrieval operations sa Taal Lake sa Batangas na bahagi ng investigasyon sa kontrobersyal na missing Sabungeros na taong 2021 hanggang 2022 pa nang may ulat na nawala. Ang pagsisid sa lawa ay bunsod ng impormasyong isiniwalat ng isang whistleblower na umano'y itinapon sa Taal Lake ang mga bangkay ng naturang mga sabungero. Ang mga idinawit na suspect ng whistleblower na si Julie Patidongan o alias Totoy sa pagkawala ng 34 na sabungero ay ilang mga pulis, isang showbiz personality at gaming tycoon na si Atong Ang. Makaraang simula ng operasyon noong July 11, umabot na sa 5 sako na naglalaman ng suspicious object ang na-turnover ng PCG sa scene of the crime operatives. Yung sack, siyempre, of course, plastic na siya, specific, there's a specific term for that na and yun, most probably, I cannot just stay categorically, pero may mga tear na siya, So, ang pino-point out namin, the reason why we put a secondary protection dun sa para hindi siya tuluyang malaglag, mawala while umaangat yung divers natin sa ganung kalalim na depth ng water. Siyempre, it's logically, common sense lang naman yun na pag inangat mo at may opening, it might fall out, Hindi natin mape-preserve yung integridad ng mga nakukuha natin sa bottom. At para sa ika-4 na operasyon ngayong Lunes, July 14, nasa 49 divers sa diving site ang dineploy, kung saan 1.5 oras ang itinatagal ng bawat diver upang sisirin ang ilalim ng lawa. Habang ang remotely operated vehicle o ROV naman na kanilang idinagdag na equipment sa search and retrieval operations ay kayang sumisid ng hanggang 4 na oras. Ito ay may kamera, ilaw at kayang mag-angat ng suspicious object mula sa ilalim ng lawa. Kaugnay ng investigasyon, pinatitiyak naman ng Malacanang ayon kay Palace Press Officer Claire Castro na sana ay magkaroon ng patas na pagsisiyasat sa kabila ng pagkakadawit ng ilang maimpluwensyang personalidad. Ito ay matapos ipagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa kaso upang mapanagot ang mga taong nasa likod ng umano'y pagdukot at pagpaslang sa mga biktima. Sa panig naman ng Department of Justice, ang kanilang pagsisiyasat sa kaso ay hindi nila personality-driven at hindi rin nakadirekta sa anumang partikular na grupo ng mga individual. Walaan nila silang personalidad na tinutumbok at dapat lamang umanong managot sino man ang tao o mga tao na may kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Para naman sa status ng lawa, kasalukuyan itong nasa alert level 1 kung saan naglalaro sa 30 to 32 degrees Celsius ang temperatura sa ilalim ng lawa na isa sa mga kinakaharap na pagsubok ng mga diver. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Malungkot na balita po. Isang Filipina caregiver na nagtamo ng severe injuries bunsod ng missile attack sa Rehoboth, Israel, ang kumpirmado ng nasawi ayon sa Department of Foreign Affairs sa DFA. Matapos ang pag-atake, isinugod pa ang biktimang kinilalang si Lea Mosquera
sa Shamir Medical Center noong June 15, kung saan sumailalim sa maraming operasyon at lumaban pa sa loob ng intensive care unit, ngunit kamakailan ay binawian na siya ng buhay. Ayon sa ahensya, tumutulong ang Embahada ng Pilipinas sa Israel para sa pagpapauwi ng mga labi ni Mosquera sa Pilipinas. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, search and retrieval operation sa Taal Lake nagpapatuloy. Rutang Laguna-Quezon ng PNR balik operasyon na. Higit 3,000 barangay sa bansa gagawaran ng Seal of Good Local Government. DOH pinagpapaliwanag sa umano'y ubos na pondo sa indigent patients. Pinay caregiver nasawi bunsod ng Iranian missile attack. Iranian President nagtamo ng leg injury sa assassination attempt ng Israel. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.